At balik dito sa Pilipinas, hirap ngayon sa kanilang kabuhayan ng ilang kababayan nating mangingisda sa Masinloc, Zambales. Hinaharang at itinataboy daw kasi sila ng mga Chinese vessel na nagbabantay sa Bajo de Masinloc. Mula sa Zambales, saksi si Victoria Tulad. Mangingisda na mula kabataan, pero ngayon, paiba-iba na raw ang sideline ni Mang Dodong. Halos wala na raw kasi silang kinikita dahil ang Bajo de Masinloc kung saan sila nakakaisda ng marami, may isang taon na raw ginagwardyahan ng mga Chinese vessel. Nitong Marso nga, nang subukan nila muling magtungo roon, itinaboy raw sila ng mga barko. Tabihan na kami tapos pinapaalis. Pag di kami tatabi, magtabo na naman sila magbaba naman sila ng rubber boat. Yun naman ang pupunta sa amin. Dahil sa kakulangan sa kabuhayan ng maraming residente dito sa Masinloc, Zambales, kailangan nila ngayong mag-isip ng bagong paraan para kumita. Ang ilang mangingisda tuloy, ngayon magbababoy na rin. Si Mario matapos ang 12 taong pangingisda, ibinenta na ang 2 bangka para magtayo na lang ng babuyan. Gaano kalaki po yung kinita nyo dati? Sa loob ng 3 buwan, kung sineswerte, nasa 500,000. Dahil nga wala na nga yung kalburo na dati inaasahan na pinagkikitaan ng malaki, ito nagkuha ng extra income. Karamihan ng barangay sa Masinloc ay nasa baybayin, kaya mismo ang lokal na pamahalaan gumagawa na raw ng paraan. Pasa po kami ng resolution na kiniklaim namin, part siya ng territorial jurisdiction ng munisipyo. Yun lang ang nagawa namin noon. Nilapit na rin namin to sa national government. Patuloy na naninindigan ang pamahalaan sa pagdulog nito sa United Nations ng reklamo sa China kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Hakbang na ayon sa DFA ay suportado raw ni Prime Minister Shinzo Abe ng Japan na mayroon ding iringan sa China dahil sa agawan sa teritoryo. Nakausap si Abe sa pagbisita sa Japan ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at pangako raw ng Japanese leader, susuportahan nila ang Pilipinas sa ating pagpapaigting ng seguridad. Sa ngayon, tanging ang BRP Sierra Madre ang last line of defense ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kung saan may mga umaaligid na Chinese vessel. Ang kinakalawang ng barkong ginawa noong World War II sa Amerika, kasalukuyang nakasadsad at nagsisilbing base ng Philippine Marines. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.